Alright, good morning! Welcome back to Pilosophong Mamay Insight, aka Sagit Detu! Yun, okay. Kailangan bumalik tayo sa pagbablog dahil marami tayong na-cross ng mga budol-budol. Kailangan pigilan natin yung mga budol-budol na yan. Yun, alright. Umpisa natin si Banat Bay. Si Banat Bay, meron siyang advertisement na nakasulat doon, no one is above the law. Okay? So, kaya nakakainis dito, lahat ng mga bandido na nagtatago ngayon dahil sa ginawa ng krimen ay yun ang idinidepensa ni Banat Bay. At saka yung sinasabi niya, again, yung sinasabi ni Banat Bay, yung kanyang campaign, na pag daw ay mali ay kinikriticize niya, pag maganda daw ang ginagawa ay kanya naman daw pinupuri, is not gonna make sense dahil identified siya na meron siyang puon na pinagsisilbihan. So, paano mo i-critics ngayon ang iyong puon? So, contradicted na sa sinasabi niya. Ay talaga itong mga budol-budol na to. At ito ang pahirap sa gobyerno. Anyway, babalikan natin yan. Okay? Alright, number 2, si Maharlika. Okay, si Maharlika ay full-time na binubisit ang mga Marcos. Okay, bago lahat, tanungin ko muna kayo. Kung ito baga si Maharlika ay nabigyan ng pwesto sa Malacanang, na which is naghahangad ito, no? Dahil kasamahan to dati, hindi nabigyan. Sa tingin nyo kaya ay magwawalang iya ito ng ganito sa mga Marcos family. Kung bisitin niya ang Marcos family ay talagang garapalan. Anyway, ang mga Pilipino naman ay hindi naman tanga. Alam naman nila na si Maharlika ay hindi pinapasok doon sa circle, hindi nagkapwesto, kaya nagwawalang yan ng ganito. Pero, kaya may mga nanonood kay Maharlika kasi yung humors niya nakakatawa siya yun lang. Pero ang mga tao ay hindi dapat maloko dahil wala ito pagkakaiba doon sa nageges siya, nakapareho niya ng kapalaran, yung Glenn Chong hindi rin nabigyan ng pwesto, at saka ito si Vic Rodriguez, which is sa kanila naman nagagaling na mayroon silang sama ng loob dahil hindi sila nabigyan ng pwesto. So, yung tatlong yun is same story. So, kailangan buksan natin ng isipan ng mga Pilipino bakit madaming naninira kay Marcos. There's an organized crime talaga. Tuloy-tuloy yan. Yung mga bandido ay nagkasama-sama, yung mga brutal magsalita. So, ang Marcos, hindi niya sinamahan yon. Ang sinamahan niya ay talaga yung mga tinutupad naman niya yung kanyang pangako doon sa mga mahihirap na talagang tutulungan niya. Yung mga tao na perhisyo sa EGK, binabalikan niya yan. Alright, Kibuloy, yun. Si Kibuloy daw ay the son of God. Meron ako na-across sa yung advertisement ni Kibuloy na siya, hindi mo alam kung delusional to na seryoso siya na sinasabi, hindi ka makakapunta sa Diyos Ama kung hindi ka dadaan sa akin. Ay, ngayon, nag-isip ako, kaya pala marami na re-rape. Yun pala, meron pa yung 7 million na miyembro. Ngayon, napaisip ka nga, ganun ba katanga yung mga Pilipino? Okay? Pumayag sila na palitan si Christ. My goodness. So, talagang kaya yung mga balibalita na kumuha doon ng exam yung mga estudyante natin ay kulelat. Tapos yung mga nakawad sa sa in-expose nila ngayon dito sa DepEd. Ay bakit hindi pa mag-resign yung ang taga DepEd kung ganun din lang. Ay talagang anyway, ang mission natin dito ay hanapin yung mga ulaga, ay yung mga nabudol-budol. Ang imulat natin sa mga tao na ganito na talaga kalala. Merong isa talagang grupo ng bandido na ipinopromote nila na yung mali ay masanay kayo sa mali. Etong si Robin Padilla naman. Itong si Robin Padilla, itong malaking problema. Restless to sa pagwawalang-ya. Okay, Robin Padilla, makinig ka. Which is itong marami ng mga netizen na same thing, ito rin ang kinakatwira. Kahit pangkaraniwang tao,
Hindi ka kailangan maging rocket scientist. Kahit na student ka, kaya mong isipin ito, Robin, na pagka may krimen involved, ay hindi po pwede na hindi makialam ang gobyerno. Yun, okay? So, inirespeto ang simbahan doon sa kanilang mga privilege. Okay? Huwag na kayo magbayad ng tax. Okay? Bahala kayo kung anong paniwala ninyo. Okay? Pero once na you cross the line, at ikaw nang ape ng kapwa at nasasangkot yung kailangang imbestigahan. Okay? So, kailangan maghanap ng justice diyan. So, yun, Robin Padilla. Hindi ko alam kung bakit talaga Yan ang problema Inilagay dyan si Robin Padilla para yung makapag-maneuver yung mga bandido. So, in other words, ang tingin nila kay Robin is wag the dog. Wag the dog si Robin Basta may mga halimbawa na iipit yung kanyang amo, yung mga kanyang kaibigan, biglang papapil siya ng mga katarantaduhan. Oo, yung mga katangahan, yung may inis ka para redirection. So, mawala yung hit doon sa palpak na subject nila. Hindi natin alam, baka may mga malalaki nang nakakalusot ng mga, mga nakawan, mga korupsyon, ay dahil dito sa kawalang-iya at katangahan nitong si Robin Padilla, ay yun ang dapat na harapin. Yung energy dapat ng mga senado, sayang yung oras dito kay Robin Padilla talagang panira, salot talaga to sa lipunan. To si Robin Padilla. Salot to sa lipunan. Ito tingnan nyo instead na yung energy ng mga mababatas ay mabubusisi yung mga korupsyon dito sa DepEd, hindi mo na para sa mga bata para may improve yung yung edukasyon ay may nawawala na yung oportunidad na the contribution nila para makatulong. So, yun ang problema na we caught on that situation. Anyway, babalik na tayo sa pagbablog dahil napakaraming hot na issue. At na-overpower ang yung mga masasama ang siyang ang sila pa ang Sus Mariosep. Hindi ako kapaniwala na hindi dapat manalo ang karunungang itim. Yung mga bandido siya ang namamayagpag. Parang parang it's unfair. Kailangan mag-voice out tayo sa bagay nito. Again, salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa. Okay, babalik na po si Pilos Magmamay, aka Sagitlet! Alright, I'll see you in the next video.